tayo para i-check natin itong CVT nitong Honda Click 125. So ang problema po nito guys, bali kahit mababa na idling mo, sumasabay pa rin sa ikot yung gulong guys. So tara guys, samahan nyo ako, check natin. Yan, so guys, mababa na idling niya, pero tignan nyo guys, hindi mo mapigilan ang ikot na guys. So naka-abante pa yung ito. Ayaw, naka-engage yan guys. Maaaring sa clutch lining po naka-engage siya. So yan po yung titignan natin guys. So yan guys, meron siya unusual sound na parang sumasayad guys. Narinig nyo guys yan. So check natin yan kung naging problema. Kailangan lang natin gawin guys, tanggalin muna natin ito para hindi sa gabal. Tanggalin natin itong cover lang guys, tapos tanggalin din natin itong CVT cover guys para ma-check natin yung panloob. Lang pa tayong Phillips screw para dito, pag tanggal dito. Yan. Tanggalin lang po yan guys yung filter cover para hindi sa gabal guys. May nagkalas tayo dito sa CVT cover niya. So yun guys. Yan. So medyo madumi na rin. Linisin na rin natin yan guys mamaya. Okay. Tapos ito guys, tatanggalin natin yung mga tornilyo rito sa CVT. Number 8 po yan guys, na kung meron kayong T-range or socket range, pwede pong gamitin guys. Yan. Sa akin gamit ko T-range. Yung sa side na to guys, hanggang pa ikot pababa, pare-parehas po ang size ng tornilyo niyan. Ito lang mahaba yan guys, yung dalawa. Tapos dito sa harapan, pare-parehas din po na may iksi yan guys. Yan. Okay, so lilinisin na rin natin yan guys. Ito yung sumasayod guys, yung pinaka drum nya guys. Ito guys, pangkalas na tornilyo ay 19. Yan. 19 po siya na box range or socket range. Dito naman 22 guys. Sabihin ko lang yun sa inyo. Dito sa harap 22. Okay. So ito, kailangan mo na special tools guys para makakalas mo yan. So yun guys, may nakita akong putol dito guys. Malamang yung spring guys, itong clutch lining naputol guys, kaya sumasayad yung clutch ko. So yun, titignan natin clutch lining niya guys. I-check natin kung magpalit tayo ng spring or palitan na rin natin mismo clutch lining, sama na rin. Kinalas mo ganito po, meron ka dapat pangkalas, meron ka dapat special tools. Kung nabibili itong white tool na yan guys, white tool po tawag dito guys. So white tool, so makabibili yan guys sa online. Yan. Tandaan nyo lang pag nagkakalas kayo guys, washer, mauna yung yung nut, tapos washer. So pwede nyo na tanggalin to. Yan. So siraan na guys yung lining ko, clutch lining. Kapudpud na. Okay, naubos na naubos ang lining guys. Tapos nasira na yung pinaka niya, spring guys. Yun, sira din ng spring tool. Tapos ang lining, gawa ng bumukayan guys, kaya ganoon, kaya naubos ang lining ko, nasira. Ayun
papalitan natin ng lining guys, tsaka spring. So para makalas po yan guys, tatanggalin itong ring na to. May special tools din para dyan guys. Magbaklas kayo ng ganito para hindi kayo mahirapan. So kumuha kayo ng bearing guys na kaya tanggalpit nyo rito, pero huwag nyo ganun higpitan guys. Ayan po, para maluwagan nyo lang yun kasi kumakalas yan eh. Okay, para maluwagan nyo lang ito, yun ang purpose nyan guys. Ayan o, so maluwag na guys. Yan, pagdating dito guys, medyo alalay na kayo kasi baka mamaya tumalsik yan kasi naka-spring po yan eh. Okay, so baling gagawin natin para matanggal, kasama ito sa harapan, kakalasin. Pag nahirapan kayo magbaklas ito, yan, gamitan nyo lang extension na ganito guys. Yan. Yan. Extension na tubo yan guys ang kailangan para mabaklas. Yan. So puro putol po yung spring ko guys, kaya masira yung na-damage itong lining ko. That's lining. So yun po naging problema niya. Ito yung papalitan natin yan guys, ito. Pakalasin natin dito. Okay. So pagkalas nito guys, ingat lang kayo kasi baka may tumama sa harapan nyo. Okay, so naluwagan na natin to. Gagawin lang natin yan guys. Pihitin lang natin siya, pero alalay. Kasi baka ibigay lang, baka mamaya umangat yan. Pabiglang tumalsik guys. Tapos medyo ilayin nyo lang guys yung katawan nyo para hindi ano. Yan. So ganun po pagkalas nyan guys. Okay. So ito yung papalitan natin guys. So kakalasin natin sa clip, sa pinya. So kailangan meron kang ring remover guys. Para matanggal natin itong plate, kailangan may pantanggal ka rin dapat ito guys. Tanggal natin guys, so hugutin lang ito yung plate. Yan. So yan po. So yung spring po guys, dito nakalagay. Nakakawit yan dyan. Yan, tatlo na yan. So problema na spring natin guys. Una kasi kaya nangyari to guys, naubos yung lining natin. Unang bumigay yung mga spring, bumitaw guys. So nagkandabali spring, ayun. Kumayod na itong ano natin, naubos yung lining. Ngayon, sasabay natin guys, papalit na tayo ng bell nya, bell housing. Clutch bell housing guys. Okay. Guys, baka mamaya makaligtan nyo pala ito ha. Oh, baka mawala ito atong rubber na ano niya guys. Damper to, pinaka damper nung rubber damper nung lining. Diyan bumabangga guys yung lining. Okay, baka mawala nyo. Yan, hugasan lang natin ng gasolina guys, tapos palitan natin ng lining light guys. So ito guys, may binili akong lining na rin. Yan, ito yung genuine na lining guys, clutch lining. So yan po ang part number niya guys. Yan. Okay. So one set na po ito. Medyo pricey lang talaga guys. Rin spring guys, may binili na ako. Yan. Pero yung part number niya guys.
bali lalagyan natin clutch lining. Ito, tsaka yung spring lalagyan natin guys. Pinakita na ko na sa inyo guys, ito yung part number. Genuine parts po siya. So ganyan po ang salpak niyan guys, yan. So makikita nyo guys, yung ito, yan o, nakashot dun. Ganyan siya. So nakikita nyo itong groove na to guys, yung groove na yan. Nakatama yan doon sa goma. Ganyan pong position guys, na kabit nyo ng lining. So yan po, yan yung groove na yan o, para hindi kayo magkamali. So nakaganyan. Yan o. Tapos itong isa. Yan. Okay. So ganyan guys. Tapos ang spring ito na. Yan ang kabit ng spring. So ito yung spring natin guys. Yan. Kakabit natin yung spring. Yun guys, bali done na po natin, ikabit na natin clutch lining nya. Yan. Tapos na po natin guys. So gagawin natin yan guys, ikakabit na lang ito. Pero since medyo damage din po itong pinaka bell housing nya ng clutch, papalitan na rin natin guys. So ito yung kabitan na slide piece guys, tsaka yung sa bola, yung cover nya. So ito yung slide piece nya guys, yan. So ayos pa naman yung slide piece. So dito nakakabit yan guys, ganun. So wala pa naman alog guys, okay pa naman. So ito guys yung bola. Ayan. So pag check nyo yung bola guys, kailangan tignan nyo kung may kantuhan pa o wala na. Okay. Ayan. Check nyo kung may kanto o wala. Pag may kanto guys, pag pudpud na, obligado yung palitan mo. So, pag kudrado na siya. Pero pag bilog pa naman, walang problema yon. Hindi pa naman sa akin, hindi pa naman magkakaano eh. Okay pa. Wala pa pong ano. Tapos ito guys, basa na rin natin. Sa ganito, kailangan linisin mo na rin guys yung housing mismo. Assemble na natin po. So nalinis na po natin guys. Guys, bali grasahan nyo na rin yung bearing nya para hindi siya makasira guys. So, lagyan nyo na rin grasa sa loob guys. Huwag naman sobrang dami guys, konti lang. Lagyan nyo. Okay. Tapos ilagay na ito guys, spring. Then bago ito lining. Ayan guys. So medyo mahirap. Ito, itapat nyo sa groove dito guys. Ito. Itapat nyo rito. Ayan. Tapos, isasabay itong nut. Ganyan guys.
talaga na ganun guys. Yan. Yan, pag wala ka talagang kasama guys, medyo mahirap. Ano yung pagbabalik nito? Yan, ganyan guys. Okay. Okay. So, higpitan natin to guys para mahigpitan. Kaya sabi ko sa inyo, mahirap kasi pag wala tayong ano eh. So, kakalas kasi yan eh. Iniipit ko lang ito guys para guide lang naman yan. Para hindi lang pumalas itong panghigpit natin guys. Yan. Yan. Bali pagkatapos po natin i-set up yung clutch lining, bali dito naman tayo sa bola, i-set up na rin po natin. Bali 15 grams po yan yung bola na yan, 6 po yan. Tapos pag okay na po yan dyan, ang isusunod po natin ay yung pinaka slide piece nya guys. Yan, yung pinaka cover, tapos slide piece. Yan, dyan nakalagay yung slide piece. Then yung slide piece na yan guys, kita yung groove na yan. Yan, pag nilagay yan guys, dito yan sa dulo. Yan, dyan tatama yan guys yung slide piece. Yan, ganyan po ang kasa nyan. Pagkatapos nyan guys, kakabit na doon sa pinaka ehe. Pagdating naman dito sa paglagay ng belt guys, bali kabit nyo na ganyan. Tapos pagtingin nyo po, hawakan nyo yung belt. Ganyan po. Suot nyo, tamalin nyo lang yung pinaka pulley guys sa ehe. So yun guys, bali assemble lang po natin yung harapan nya. Yan, so ikabit na rin po pati yung tornilyo guys, kabit na. Then sa paghihigpit po guys, alalay lang po para hindi po masira yung thread. So pakanan lang po higpit nyan guys. Yan, ganyan lang po ang pagkabit nyan guys pag assemble. So yun guys, ito yung binili kong bagong bell housing. So yan po yung pinaka part number nya. Yan, so ito po yung kakabit natin guys. Kasi itong luma guys, so nakita nyo may mga kayod na siya guys, hindi na pwede kabit yan. Baka mamaya masira lang po yung bagong clutch lining natin, worn out na po siya guys. So yun guys, bago nyo ikabit, krusahan nyo na rin itong pinakadulo ng ehe guys. Yan, ang purpose po nyan kasi yan po yung tatama dun sa bearing ng nasa CVT housing natin. So yan po, nakatukod po yan dun para hindi po siya maganit guys. So ito po yung bearing na sinasabi ko, langisan nyo po siya, linisin, tapos langisan, lagyan po ng grasa yung kabilang dulo, at para pag kinabit po natin guys, iswabe po. Yan po yung groove naman guys, na nakita nyo, tatama yun dun sa guide. Then shoot nyo muna yung bearing dun sa ehe bago nyo tutulak paharap guys. Yan, sentro nyo lang siya. Pag umokay na guys, nakasentro na, tsaka nyo tulak, i-diin nyo siya. Yan, then pag okay na guys, ikabit na yung mga tornilyo. Kagaya sabi ko, dalawa lang yung mahaba dyan. So ito yung isa. So pangalawa guys, yung nasa gitna. Yan, ganyan po pag assemble nyan guys.
limang tornilyo guys ay magkakapare po yan, bali 3 sa taas, 2 sa baba ang kabit po niyan. Yan, so bali hindi po kayo magkakamali dyan guys, madali lang may assemble yan. Tapos yung natitirang 3 guys na tornilyo, yun po ilalagay naman sa bandang harap, yung maliliit guys na tornilyo, yun po ang nasa harapan. Yun guys, bali kabit na po natin itong tornilyo sa harapan, bali 3 po yan. Natin yung filter guys, so ganyan po position yan, filter. So yun guys, bali kabit natin yan, ganyan lang siya guys. Tapos lagay na yung mga tornilyo. Bali sa pagkakabit naman ng mga tornilyo guys, hindi ka magkakamali dyan, kasi pare-pares lang naman po ang screw nyan. Okay, so tapos na guys. Guys, ang naging problema nga nito, yung clutch lining natin guys, naubos. Yan, napudpud guys. Bakit nangyari yun? Samantalang ito, halos bago pa ito na binili. So nadamay pati bell housing natin guys to. Bell housing ng clutch lining nadamay. Kasi nag metal to guys. Ganun nangyari. Okay. So paliwanag ko sa inyo guys bakit nasira ito. Dahil sa nagkanda pigtas itong, nung naputo lang isa sa spring, nagkanda dami-dami na guys. So pati ito. Yan. So naputo yung spring. Nung naputo na spring guys. So ito, lumapat na ito. Sumayad na. Guys, bali, so persado na sa pag-andar dahil sa nakakapit na ito eh. Hindi na ito nagre-release guys. Itong clutch lining natin. So, obligado tayo magpalit ng isang set na lining, clutch lining, tsaka bell housing, tsaka itong spring guys. So, mahalaga yung spring. Kailangan magandang klase rin yung spring na kakabit mo. Kasi pag hindi, pwedeng mangyaring ganito. Or, pwede rin kasi may problema yung spring na nabili natin sa factory defect. So, isa rin yun. So, hindi natin masabi kung bakit naputol. Kasi hindi mo naman makikita guys eh. Kung saan naputol yan eh. Bigla na lang iingay yung motor mo, yung side panggilid mo, iingay. Tapos, itong gulong mo guys, continuous running siya. So, hindi na siya mapipigilan kahit na ibaba mo idling. Kapit na po siya. So, yun yung isa sa nakikita mo dyan na kapag naging ganun problema guys at umingay, isa sa problema, lining, clutch lining, isa po yun. Ay, natapos na po natin ang palitan ng clutch lining ito kasi naging problema niya naging problema niya is yung spring guys, kaya nadami yung clutch lining. Sana may nakuha kayong kalaman guys sa vlog ko na to. Thank you for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel. Thank you.